Eto na mga kabasketball, paglalaro ni Kai Sotto sa ating Gilas Pilipinas, magdedepende kung sa NBA o USNCAA siya maglalaro. At Kai Sotto, hindi NBA Summer League ang main target ngayong off-season. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta. Sa kasalukuyan mga kabasketball, bagaman may inilabas ng balita si Homer Sison patungkol nga sa posibleng hindi paglalaro ng ating pambatong si Kai Sotto sa ating Gilas Pilipinas para sa third window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers ngayong July dahil maglalaro daw si Kai sa NBA Summer League. Ay naniniwala tayo mga kabasketball na posible pang magbago ang bagay na yan. Depende po sa mga magiging resulta ng mga negosasyong nagaganap ngayon sa pagitan ng kampo ni Kai ng mga NBA teams at USNCAA teams na interesado sa kanya. Base kasi sa mga nalaman ko nung nakaraang taon pa, no, ay hindi naman priority ng ating pambatong si Kai Sotto. Hindi po sila nagmamadali na makapasok sa NBA kasi baka pag nagmadali na naman, 'di ba, saglit lang makapaglaro doon o sumablay na naman, mas mahirap. Mas maganda po yung sigurado at yung development ni Kai Sotto yung priority nila sa kasalukuyan. Pero kung may NBA team talaga na magbibigay ng kontrata sa ating pambatong si Kai Sotto, halimbawa 2-way contract or standard contract, doon po posible talagang paglaruin si Kai sa NBA Summer League, 'di ba? Especially kapag pinapirma na siya. O sige, laro ka din dito nga sa NBA Summer League. Kasi mga kabasketball, magaganda po yung mga offers din ng USNCAA dito nga sa ating pambatong si Kai Sotto. At doon kasi ma-showcase niya yung talent niya sa harap mismo ng mga NBA scout sa loob ng 6 na buwan. At pwede rin siyang mabigyan ng NBA contract doon kapag naging maganda yung performance niya dahil madami ding mga 7-footers doon na makakalaban si Kai sa Amerika syempre at karamihan din ay nanggaling sa iba't ibang mga sikat na liga sa Europa gaya ng EuroLeague na makakatapat ang ating pambatong si Kai Sotto. Talagang mahahasa siya doon kasi iba na ang laruan ngayon dyan nga sa USNCAA at malaki na din po yung bigayan. Kaya para sa akin, hanggat hindi pa po nanggagaling sa kampo ni Kai Sotto yung balita na hindi siya makapaglalaro dyan nga sa Gilas Pilipinas sa July, ay bukas pa rin po yung pinto na yan. Especially ngayon, hindi pa naman tapos ang PBA kaya talagang hindi pa napagtutuunan ng pansin yan ng Samahang Basketball ng Pilipinas, yung line-up ng ating national team. Pero gaya ng sinasabi ko, magdedepende po kung may NBA team na magbibigay sa kanya ng kontrata o kung doon siya tutungo sa USNCAA. Kung kasing may NBA team na magbibigay sa kanya ng kontrata, baka hindi siya talaga makapaglaro sa Gilas. Pero kung sa USNCAA naman, baka magawa ng paraan na makapaglaro si Kai para sa ating national team. Kasi talagang para sa akin, papalag tayo kapag naglaro si Kai sa ating Gilas Pilipinas. Especially ngayon, maraming mga karagdagang players, no? Sila Mike Phillips, alam ko, baka kumuha pa rin ng bagong shooter kasi wala na nga itong si Calvin Optana, hindi siya maglalaro ngayong July. So baka magkaroon ng mga pagbabago. Kaya mga kabasketball, ano masasabi nyo hanggang dyan? Maraming salamat at God bless sa inyong lahat.